Okay, magandang umagang muli sa ating mga kababayan. Napakabilis ng panahon, ano? Bear months na ngayon. Bago tayo pumasok sa bear month, ay hayaan nyo muna na iulat ko sa bawat isang mamamayang Tanawenyo ang ating ginawa nitong nagdaang buwan ng Agosto. Nag-umpisa tayo sa unang linggo ng Agosto sa pamamagitan ng ating pangkaraniwang ginagawa, yung pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Sa inisyatibo ng ating punong lungsod, nagkaroon ng mga parapol o papremyo. Bukod sa pagkilala doon sa mga may kaarawan, ay ginawa ito. At tuwang-tuwa naman ang ating mga kababayan sa naging sistema na ginawa ng ating pamahalang lungsod. Nang nasabing linggo rin, tayo ay nagsagawa ng isang training or comprehensive program or training insofar as gender and development activities solely exclusively para sa ating mga empleyado sa sangguniang panglunsod. Nakakatuwa, yun ay pinabatid natin that yung gender and development activities o programs ay kailangan natin para maging aware at ano ba yung matutugunan ng nasabing programa. Nung sumunod pong linggo, isa ring napakalaking hamon, nagkaroon ng pagpupulong ang City Peace and Order Council. At tayo po ay lumahok dito upang sa ganun ay maipaigting natin yung mga programa natin para maisulong ang patuloy na katahimikan ng ating lungsod. Isa sa napakahalaga ring aktibidades na ginawa natin ng ikalawang linggo ay yung summit para sa ating mga kabataan. Alam po natin na maraming mga kabataan natin sa kasulukuyan na nagiging biktima ng iba't ibang karahasan. Kaya po naman minabuti ng inyong lingkod na makibahagi dito upang sa ganun ay maibigay natin yung suporta. Dahil itong mga kabataang ito, siyang subject ng summit, ang ating inaasahan na magiging pundasyon ng ating kinabukasan. Kaya naman masasabi ko, one of the best summit that I had attended is the Summit for the Protection of Our Children. So isa pa ho ay nagkaroon din ng pagpulong ang Agricultural and Fishery Council ng ating lungsod. Para sa ating mga kababayan, nais ko lamang ipabatid na ang ating pong lungsod ay nakadepende pa rin sa agrikultura. Huwag po tayong maliligaw na dahil tayo'y lungsod na, tayo nakadepende sa mga iba't ibang kumpanya. No, malaking bahagdan ng ating kita o yung pera na ginagamit ng ating pamahalaan ay galing pa rin sa agrikultura at pangingisda ng ating mga kababayan. At nung nasabi rin linggo, nakakatuwa, at ito nga isasamantalahin natin ang pagkakataon na makapagpasalamat tayo muli at muli kay Senator Bongo. Pinagkalooban ulit tayo ng pondo para dun sa AIX, yung tinatawag nating Assistance in Times of Crisis Situation. At nakakatuwa na halos 1,000 katao o 1,000 mamamayan ng Tanawan ang natulungan natin na sabing programa. Kaya kay Senator Bongo, maraming salamat. Sana po ay wag po kayong magsawang tumulong sa ating mga kababayan. Alam ko namang malaking bahagi sa puso ninyo ang ating mga kababayan dito sa Tanawan dahil alam ko kayo naman ay may lahi at dugong Tanawenyo. So pagkatapos po nito, isa rin sa nakakatuwa na nagawa natin ng nasabing linggo, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama ko yung aking mga itinuturing na kapatid noong ako'y nag-aaral sa kolehiyo. Brad or Cisco sa Batangas Varsitarian, sa Lyceum ay kami nagdiwang ng ika-44 na anibersaryo. Nakakatuwa, marinig ang kwento at nakakatuwang makipagkumustahan. Isang napaka-makabuluhang gabi ang nangyari para sa inyong lingkod nung makaharap niya ating mga brad and sis sa Batangas Varsitarian. At nung sumunod na 3 linggo ay nagpatuloy po yung ating mga brigada eskwela o balik eskwela. Alam naman natin, nagdaang 2 taon ay karamihan ng ating mga mag-aaral ay hindi man lang nasilayan ang 4 na sulok ng kanilang mga paaralan. Kaya naman, tayo'y puspusan sa pakikiisa sa lahat ng mga eskwelahan sa lungsod sa kanilang paghahanda dito sa brigada eskwela o balik eskwela. Isa pa rin ho ay nakakatuwa naman sa tulong ng kagawaran ng agrikultura ay nagkaroon ng distribution of fuel, fertilizer, and iba't ibang mga agricultural inputs. Ito po ibinigay sa ating mga kababayan at bilang tulong ng pamahalaang nasyonal dito po sa lungsod ng Tanawan. Nakakatuwa na makita ang reaksyon ng ating mga kababayan na sila ay lubusang nagpapasalamat at nagkaroon sila ng bahagi sa nasabing programa kasabay ang kanilang pangangako na gagamitin itong mga itinulong sa kanila sa maayos na pamamaraan para paigtingin ang agrikultura sa lungsod ng Tanawan. Dumalo rin tayo sa pagpupulong yung itong tinatawag na Philippine Commission on Women na kung saan ay tinalakay natin ano ba yung kaiba't ibang mga
problema na kinakaharap ng ating mga kababaihan sa kabila ng napakarami namang batas na nagbibigay at nagpapaigting sa kanilang karapatan. Napaka-protektibo ng ating linggo noong ikatlong linggo ng Agosto sa ating pong pagtatrabaho bilang inyong vice alkalde. So tayo naman tumulak po. Ano naman ang ginawa at nangyari sa panunungkulan o pagsiservisyo ng inyong vice alkalde nitong ika-4 na linggo? Kami po ay nalulugod at natutuwa dahil sa pagdiriwang po ng kapistahan ng St. Augustine dito po sa Barangay Santor ay nabigyan ng inyong lingkod. Kasama po ang aking may bahay at sa katunayan ay kasama lahat ng aking ama, ang aking ina, ang mother-in-law ko and father-in-law ko at ibang mga kapatid na makapanguna tayo sa nobinaryo para kay Santa Monica at kay St. Agustin. At pagkatapos po nito, nung sumunod na araw, ay nagkaroon ng OWA Calabarzon on Wheels dito po sa lungsod ng Tanawan. Kamag-anak, kaanak, kaibigan o kaya yung mga OFW natin ay nagkaroon ng pagkakataon na maipaabot ang kanilang mga hinaing at nagkaroon din ng assistance o pagtulong na ibinigay itong OWA. Kaya po naman ang ating vice alkalde walang hanggang pasasalamat sa nasabing tanggapan. At sabi nga natin, huwag silang magsasawa na tumulong sa ating mga kababayan. Dahil itong ating mga OFW, ang tinaguruan nating mga makabagong bayani sa kasulukuyan. Isa pa ho, nakakatuwa rin na sa kabila ng ating mga ginagawa dito po sa lungsod, ang inyo pong vice alkalde bilang vice presidente ng Vice Mayor's League Batangas Chapter ay nagsagawa po tayo ng kauna-unahan nating regular na pagpupulong kasama ang iba't ibang mga pangalawang punong bayan at punong lungsod dito sa lalawigan. At nakakatuwa na napakaganda at even yung ating mga kasamang vice mayors are very active, especially kung paano paiigtingin, tutulungan ng bawat isa, lalo't higit kailangan ang pagsasanay. Ang isa pa rin ho na masasabi ko na napakahalaga na nangyari sa akin sa buwan ng Agosto ay nagkaroon ng isang ng election of officers, induction, ang National Council of Batangas Barsarian. Ito'y binubuo ng iba't ibang Batangas Barsarian chapter sa iba't ibang eskwelahan mula sa Kalakhang, Maynila at dito sa lalawigan. Nakakalugod, nakakatuwa na ang inyong lingkod, si Vice Mayor Attorney Junjun Trinidad ay isa sa ginawaran ng parangal ng nasabing samahan. Binigyan tayo ng isang sertipiko sa ating patuloy na pagtulong at patuloy na pagkalinga at patuloy na pagmamahal on the occasion of the 40th anniversary ng Batangas Barsarian. Nito pong huling linggo, tayo po ay naging panauhin ng Tanawan Evangelical Alliance of Ministry. Doon po sa pagdiriwang nila ng ika-28 anibersaryo. Tayo po ay nagpaabot ng pasalamat sa bawat isa sa kanilang patuloy na paglilingkod sa ating mga kababayan. Kanilang mga dasal, ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga gabay. At pagkatapos po nito, gusto ho natin na ayusin natin ang ating pong sistema ng ating sanggunian. Kaya po ang direksyon po natin ay magkaroon tayo ng paperless system ng legislation, local legislation. Kaya po kami ay nagpapasalamat sa lungsod ng Makati dahil kami ay may ginawang benchmarking na kung saan ay tiningnan namin at inalam kung paano yung sistema ng paperless system of legislation. At ito ay kami ay umaasa sa tulong ng bawat isang mga miyembro ng Sangguniang Panglunsod ng Tanawan ay maduduplika namin dito po sa lungsod ay tayo ay magkaroon na rin ng katulad na sistema ng paggawa ng mga lokal na batas. Nakakatuwa po na mabatid na yung isa nating kamag-aral nung tayo po ay nasa kolehiyo sa Lyceum of the Philippines sa Maynila ay siyang kasalukuyang punong bayan ng Pudtol, Kalinga, Apayao. Siya po ay tumawag sa atin at sinabi po niya na magkakaroon sila ng kanilang executive legislative agenda sa Batangas. At ito po ay ginawa nila sa bayan ng Lemery. Kaya po sinamantala natin yung pagkakataon na makita natin yung ating kamag-aral na ito, mabati. At the same time, we are very proud na napakalayo ng kanyang narating din sa paglilingkod sa mga mamamayan. Yung buwan ng Agosto ay talagang isang napaka-produktibong buwan para sa inyong vice alkalde. Iba't ibang mga programa ang ating dinaluhan, yung ating pangkaraniwang sesyon o regular na pagpupulong ay sinagawa natin ng maayos. At nakakatuwa naman na ang ating mga kasama sa sanggunian ay tunay na nakiisa na ang hangarin ay paglikuran ng ating mga mamamayan.
Marami din po tayong mga committee hearings na dinaluhan at marami din tayong tinanggap na mga bisita sa ating tanggapan. Ang isa po na masasabi ko na napakahalagang tao na bumisita sa ating tanggapan ay si Father Noel Abutal. Siya po yung kura paroko ng banal na mag-anak sa parokya doon po sa Barangay Luyos. Natutuwa ako nung makita siya kaya bigla rin lang nagkaroon ng kulungkutan dahil ang pagpunta niya pala sa ating tanggapan ay pamamaalam dahil ililipat na siya ng ibang simbahan. Kaya naman ako'y nagpaabot sa kanya ng lubusang pasasalamat sa paggabay sa ating mga maninimba dito po sa parokya ng Luyos. At siyempre, isa din ho sa masasabi ko na napaka magandang nangyari dito po sa buwan ng Agosto ay nagkaroon po tayo ng isang pasasalamat at maliit na programa para sa ating mga empleyado dito po sa tanggapan ng Pangalawang Punong Luzon. Katuwa nga po sila, akala nila may meeting at bawat isa ay medyo natakot. Nulan, nasurpresa sila na yung pala ay isang paghahandang ginawa natin. Ito yung simpleng paraan natin na pasalamatan sila sa ginawa nilang pagtulong sa araw-araw na pagsiservisyo ng ating vice-alkalde. Bagamat makikita ninyo na sa buong linggo ay parang masasabi nyo na napakasikip ng ating iba't ibang aktibidades. Tunay po, pero hindi po yan naging sakabal at hindi po kailanman natin na isintabi ang ating pamilya. Sa katotohanan, araw ng linggo ay laging kasama natin ang bawat isang miyembro ng pamilya na kami ay sama-samang nagsisimba. At isa pa nga po ay, yun nga, kapag ang aking anak na lalaki ay may laro ng basketball, ay talaga namang tayo ibinibigay natin yung ating suporta. Kaya nga yung mga iba na hindi natin napuntahan, dahil doon ako'y humihingi ng pasensya, dahil tayo po naman, ang gusto natin ay balansehin yung ating gawain. Ang pagsiservisyo sa mamamayan at yung pagmamahal at pagkalingang ibinibigay ko bilang ama at bilang asawa. So, dito po ang nangyari sa buwan ng Agosto. Sabihin ko, napakasayang buwan, a very fulfilling month. So, mga kababayan kong Tanawenyo, muli po, ito po ang inyong lingkod, ang inyong vice-alkalde, si Vice Mayor Attorney Junjun Trinidad. Katungkulan ko, iulat sa inyo ang ginagawa ko sa paglilingkod sa mga mamamayang Tanawenyo. Maraming salamat. Muli po, mabuhay ang lungsod ng Tanawan.